Manaming Diyos na dakila sa lahat, salamat Panginoon sa panahon na kami makapanalangin, na meron kaming confidence to come boldly into the throne of grace. Dalangin namin, Ama, na inyo rin pong basbasan at pagpalain ang amin hong pag-aaral ng iyong salita. Nawa ay ito'y magdala ng paglago sa amin pong mga buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang aklat ho ng unang Pedro ay napakayaman sa katotohanan sa mga ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Specifically, if we will read chapter 1, diyan ho natin makikita ang lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. At kaiba ho sa sulat ni Paul, si Pablo ho, maybe kalahati ng kanyang mga sulat madalas is doctrinal, then yung sumunod na bahagi practical. Si Peter naman po is a different kind of writer sapagkat after niyang ituro yung doktrina ng Panginoon ay nagtuturo agad siya ng practical or yung application ng kanyang itinurong doktrina. Kaya dito ho sa chapter 2 verses 1 to verse number 3, ito ho ay pagtugon doon ho sa mga itinuro niya sa final verses ng chapter 1, na kung saan ito ho ay tumutukoy sa kalagayan ho natin being born again. Yan ho ay maliwanag sa verse number 23, kung saan sinabi ho niya dito, being born again not of corruptible seed but of incorruptible by the word of God which liveth and abideth forever. So yan ho yung ibig sabihin ni Peter nung sinabi niyang wherefore or therefore. Pag yan ho ay nababasa natin in the Bible, ibig sabihin yan, it gives us a hint na dapat bumalik tayo sa mga unang sinabi, sa mga unang talata at kabanata. At ito ho yan, tumutuko yan sa pagiging born again. Kaya ang atin hong pag-aaralan ngayon simply ay entitled it, The Life of the Newborn. Ang buhay ng bagong silang. Ano ho ba ang buhay natin bilang mga binigyan ng espiritual na buhay ng atin hong Panginoon? Now, alam ho natin na ang pagiging born again, that is a miracle. Yan ho ay isang divine act of God. We know that in theology, ang regeneration ho, ito yung pagkilos ng Panginoon kung saan siya ay nagbigay ng espiritual na buhay sa mga taong patay sa kasalanan. At yan ho ay base lamang sa kalooban ng atin hong Panginoon. Now, bilang binigyang buhay ng Diyos, meron ho tayong marapat na buhay na dapat nating ipamuhay. Hindi ho pwede na ang Diyos ay may ginawa sa ating buhay at tayo ho ay mamumuhay on our own. Hindi ho pwede yun. Sa buhay ho ng isang Kristiyano, our lives must always be in a proper response sa pagliligtas na ginawa ng atin hong Panginoon. Kaya nga, pagdating ho sa ating kaligtasan, yan ho ang simula ng espiritual na paglago. Huwag ho tayong umasa na magkakaroon ng spiritual growth without salvation. Hindi ho pwede yun. Ang patay hindi pwedeng lumago. Ang lumalago ay yung may buhay. Ang lumalago yung ligtas. Kaya sa tuwing halimbawa I hear mga prayer requests, Pastor, pag-pray niyo ho ako. Halimbawa isang kabataan, pag-pray niyo ho ako na lumago sa aking buhay Kristiyano. Minsan hindi ko mapigilang tanungin ang mga kapatid, tunay ka na bang Kristiyano? Kasi ho, imposible ho iyon na
magkakaroon ng paglago without life. Ngunit tandaan ho natin, dito din ho nagsisimula ang lahat. At ang layunin ho ng atin hong paglago, hindi upang dumami lamang yung mga kaalaman nating verses, but our goal is to reach spiritual maturity, and by that I mean to be conformed to the image of Christ. Yan ang paglago na dapat nating hinahanap. Hindi yung hindi yung tayo ho ay natuto lamang manamit ng magaganda, bagamat kailangan ho yan ang pinaka basihan ng tunay na paglago sa buhay espiritual ay ating maging kawangis ang ating Panginoon. And this is the only destination every believer na dapat nating patunguhan. This is the only destination na dapat nating patunguhan. Wala na hong iba. Ang spiritual decline should not be an option sa atin. Or even yung stagnation sa ating buhay, hindi ho yan marapat. Kinakailangan ho na tayo ay lumago every day. Just like a baby, we take a baby steps patungo ho sa kalaguan, sa pag-igi ho ng ating buhay espiritual. Kaya ho, bilang mga binuhay na muli ng ating Panginoon, meron tayong panibagong buhay kay Kristo na dapat nating ipamuhay ng marapat. Sabi sa Colossus 1, Kabanatang 10, that he might walk worthy of the Lord and to all pleasing. Lumakad tayo ng marapat sa Panginoon na kalugod-lugod. Yan ang dapat nating hangarin. Ang buhay ko ba is pleasing unto God? Is it pleasing to the God who saved me? Being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Diyan ho tayo dapat sumagana sa mabuting gawa at lumago sa kaalaman ng Diyos. And that's why we keep on studying, we keep on praying, dahil kailangan ho natin lumago sa kaalaman sa atin hong Panginoon. At alam ninyo, there is only one person na siyang nagbigay ng kaluguran sa Ama all throughout His life, and that is the Lord Jesus Christ. Pero paano ho niya ginawa? On John 8:29, sabi ng Bible, for I always do the things that please Him. Yan ang sabi ng Panginoon. At ganun din ho sa atin. The only way for us to please the Lord ay atin hong gawin yung mga bagay na nakasisiya sa Kanya. At sa atin ho, napakadali na lamang sapagkat everything is already written in the pages of the Scriptures. Now, tayo ho ngayon ay dadako. Ano ho ba ang dapat buhay ng isang mananampalataya? Or yung na born again, alam ninyo, ang term na born again Christian is redundant already. Dahil pag ikaw ay born again, it means you're a Christian. Pag ikaw ay Kristiyano, you are born again. But of course, yan hong terminology na yan, tingin ko they come up to it dahil nga sa inisip natin madalas ang born again is a religion. No, it is an event or isang pangyayari sa buhay natin na binigyan tayo ng buhay ng atin hong Panginoon. Now, what should be the life of a newborn? Dito ho, dalawang bagay ang ating makikita. Meron ho tayong dapat alisin. Tandaan ho natin, sa buhay na ito, you cannot have it all. Hindi pwede makuha mo lahat. Sa buhay Kristiyano, hindi pwede kalahati natin nasa sanglibutan, kalahati natin nasa Diyos. Hindi pwede
We are in the darkness at the same time in the light. Meron dapat tayong alisin. Meron dapat hubarin sa ating buhay. At gayon din sa ikalawang bahagi, ano naman yung mga dapat nating isuot o naisin sa atin hong mga buhay bilang mga Kristiyano. Nadadako ho tayo sa unang bahagi doon sa sinabi ni Peter, wherefore laying aside. Yan ho yung sinasabi ko na meron tayong dapat alisin. Because the term to lay aside, it means to put off. Aalisin mo yan. To cast one's clothing. To cleanse oneself of those things that defile. Yan ho yung pinaka-definition niya na meron kang aalisin, meron kang huhubarin sa iyo upang maging malinis ka. At ano yung aalisin natin? Lahat ng bagay na nakadudungi sa ating buhay, we must lay it aside. You must put it off. Pagdating ho sa bagay na nakarurumi sa ating buhay, there must be zero tolerance sa ating mga Kristiyano. Hindi ho pwede na hinahayaan ho natin that there is even a kakaunting dumi. We need to remove it. Pagdating sa ating kaluluwa, all the things that defile us, kagaya ni Daniel in Daniel 1:8, he purposed in his heart that he would not defile himself. Anumang bagay na maaaring makadumi kay Daniel, hindi niya pinayagan na mangyari sa kanyang buhay. Bagkus inalis niya ito, nilayuan niya ito. And that is the same thing that Peter ay tinuturo sa atin. Lay it aside. We don't need things that defile us. Because in 1 Thessalonians 4, the Bible is clear, ang pagkatawag ho natin is unto holiness. We are called unto cleanness. Sa kalinisan, sa kabanalan tayo tinawag ng atin hong Panginoon. Alisin ho natin anumang bagay na siyang pipigil sa atin hong paglago sa ating buhay Kristiyano. Huwag ho nating payagan ito. Huwag ho nating hayaan ng atin hong buhay ay maging marumi. Kaya ano yung dapat nating alisin? Dito ho ay inisa-isa ni Peter. We need to lay aside all malice. Lahat ng mali siya. Pag atin hong pinag-usapan ng malice, in a general sense, it means wickedness. Lahat ng kasamaan. Anumang anyo, anumang klase ng kasamaan, dapat nating alisin. Kahit ho yan ay magdulot ng kapakinabangan sa atin, hindi ho natin dapat yakapin ang anumang kasamaan. But in a narrow sense, pag atin hong pinag-usapan, ito ho yung madalas na pag-unawa natin sa malice, it is a deep-seated feelings against a person. Hatred that lasts on and on, intense and long-lasting bitterness against a person. Yan ho ay tumutukoy sa ating damdamin, sa ating kapwa, na pag sinabing ikaw ay may mali siya, alam natin sa mga Pinoy, pag sinabi natin yan, huwag mong lagyan ng mali siya kasi. Ibig sabihin nun, huwag kang magkaroon ng masamang pag-iisip, masamang damdamin, o yung kapaitan sa iyong kapwa. Huwag kang mag-isip ng masama.
At yan ho yung sinasabi ni Peter na dapat nating alisin. Alam ho ninyo, anything, any malice, whether in a general sense or sa atin hong kapwa, anumang mali siya should not be entertained because all of these things are wicked. These things are evil. Na kapag ito ho ay hinayaan natin na magtagumpay sa ating mga buhay, abay, ito ho ay nanganganak ng marami hong mga kasalanan. At wala hong duda kung bakit ito ang inuna ni Peter sa mga dapat nating alisin because yung mga susunod ho sa listahan, nakadepende ho yan dito sa malis. Na kapag hinayaan natin ang malis, the guile, yung evil speaking, yung slander, at yung maraming mga bagay, yung hypocrisies, yan ho ay closely related to malice. At alam ho natin na ito ho ay isang napakamapanganib na kaisipan, napakasama na gawain kapag tayo ho ay merong mali siya sa atin hong kapwa. Iwasan ho natin ito. Alam niyo pagdating ho sa atin hong mga Kristiyano, dapat ang ating isip based on Philippians 4:8, whatsoever things are true, whatsoever things are just, honest, pure, lovely, good report. Yan yung mga bagay that should fill our minds every day. Alisin ho natin anuman yung mga bagay na masama na ini-inject ng diablo sa ating isip, yung mga prejudices sa atin hong kapatid, yung mga sama ng loob, or even yung mga maling kaisipan, yung mga false accusations laban sa ating kapwa, ay dapat nating alisin ang mga ito. Sapagkat ito ho ay isang kasalanan na siyang nanganganak ng napakaraming kasamaan. And this defiles us. Alam niyo pag tayo ho ay may mali siya sa ating kapwa, every time na titignan, makikita mo yung kapwa na yon, sumasama loob mo. Lagi kang merong sinasabing pabulong-bulong sa iyong sarili. O kaya naman dyan na nagsisimula na nasisiraan mo yung kapwa na yan, yung kapatid na yan sa ibang tao dahil meron kang mali siya. You have bitterness. You have hatred to that person. Alam niyo hindi ho tama yun. Dahil alam niyo sa Biblia, if someone offends you, puntahan mo yung tao na yun, kausapin mo siya, sabihin mo sa kanya yung kasalanan niya, at siya naman ay dapat humingi ng tawad once the issue is discussed at magkaroon ng kaayusan. Hindi ho pwede na tayo ay magtatanim tayo ng masamang isip, and then kamukat-mukat lalayuan mo na yung taong yun for no good reason at all. Alam niyo sa Bible ho, yung ganitong damdamin, kasi galit na din ho ito hahantong na din ito sa galit. Pumatay ka na pag hindi natin ito nilabanan. Alisin ho natin yan. Meron ka bang mga ganitong damdamin o isip sa iyong puso? You put it off. You cast it away. Number 2, all guile. Lahat ho ng pag sinabi nating guile, ito ho yung mga salita na misleading, deceptive na mga salita. Hindi ho ito gawain ng Kristiyano. Hindi ho pwede na ang Kristiyano will resort to any kind of deception, to any flowery and flattery words upang makakuha ka ng mapainan mo yung mga tao at sila ay mapa sa kamay mo. Alam niyo dito magaling ang mga politiko.
Ang mga politiko, pag sila'y nagsalita, abay, akala mo ang tatamis, napakabubuti ng mga hangarin nila sa kanilang kapwa, ngunit hindi man ho lahat, but majority, halimbawa sa pangangampanya, wala kayong mas makikita na nangampanya na nagpakita ng masama. O kahit sa mga manliligaw lang walang manliligaw na magpapakita o magsasabi ng masama sa kanyang nililigawan. Lahat ng kabutihan, lahat ng kaamuan ipapakita niyan. Why? Upang magbigay ng pain at kagatin ng kanyang nais dagitin. It means to say, the word guile, it means to set a bait so as to catch them, to bait or deceive in order to achieve one's own end. Kaya napaka self-seeking ho ng ganitong gawain. Dahil yung mga tao who uses guile, who speaks words with deception, yan ho ay para sa sarili nilang kapakanan. At sa Kristiyano, hindi ho pwede yan. Kung ikaw ay negosyante, huwag kang mangdaya sa salita para makakuha ka ng customer. Huwag kang gumamit ng pandaraya, bobolahin mo yung customer mo para ikaw ay kumita. Hindi ho ito gawain ng Kristiyano. As much as possible, as much as we can, if you are a Christian businessman, be honest. Maging tapat ka. Dahil hindi ho pwede na tayo ay umasenso o kumita sa mundong ito by using deception. At alam ho natin, who use guile and deception, they use words by flattery, false promises, false tales, enticing words, and outright lying. Yan ho yung mga taong mandaraya. Gagamit yan ng mga pambobola, mga bulaang pangako, mga mapang-akit na salita, at hayagang pagsisinungaling. Yan ang, mag-ingat ho tayo sa mga ganitong tao. Mag-ingat ho tayo. Alam niyo maraming mga masasama na nais tayong bitagin sa kanilang mga salita. Alam niyo, yan ang kamangha-mangha sa ating Panginoon. Si Jesus Christ hindi madaya ng mga Pharisees. Kaya nga minsan sinaway ng Panginoon ng mga tao, mga Pariseo, sabi niya, o kayong mga lahi ng mga ulupong, paanong kayong mga masasama ay nakapagsasabi ng mga mabubuting bagay? Why? Dahil alam ng Panginoon yung puso ng mga taong ito. At alam ho ninyo, I've witnessed so many people na ganito. Na pag sila'y nagsalita, ang babait. Na akala mo talaga pag sila'y nagsalita, they were the good ones, na sila yung, ang pakay nila ay mabubuting bagay, na kapag kinausap mo, abay lalabas sila ang biktima, tapos ikaw ang masama, when the reality is, these people are the ones who causes trouble, who cause a lot of problems sa kanilang kapwa, and yet they will speak things as if they were the ones who are victims. Alam niyo ang tawag ho diyan ng sa modernong salita yung mga narcissist. Yan ho yung mga tao na na they as well use ito hong mga pananalita to attack people. At the same time, kapag kaharap na nilang ibang tao, gagamitin naman nila ang salita nila to defend themselves upang yung biktima nila ang maging masama sa harapan ng maraming tao. And you need to be careful. Pag Kristiyano ho tayo, we don't use deception. We remove guile sa atin hong mga bibig. Why? Dahil ang halimbawa ng ating Panginoon, sabi sa 1 Peter 2:21, sabi dito, who did no sin, neither was guile found in his mouth. Walang nakitang
kasinungalingan sa atin hong Panginoon. Walang pandaraya sa kanyang bibig. Kaya alam ninyo, pwede nating sabihin, Pastor, mahirap yan. Pastor, imposible ata yun. Hindi ho imposible ito. Dahil si Jesus Christ, all throughout His life on this earth, hindi ho siya nagsabi ng kahit anong pandaraya. At sa biyaya ng Panginoon, magagawa ho natin ito. Number 3, hypocrisies. Ang hypocrisies, ito ho yung mga nagpapanggap. One who pretends, who puts on a show, acts out something he is not. Ito ho ay mga tao na, alam ho natin ito, they pretend to be someone na hindi naman sila. Bawal ho ito sa Bible. Alam ninyo, sa Kristiyano, what you see is what you get, dapat tayo. Kung ano ako sa harapan mo, ganun ako pagtalikod mo. Kung ano ako sa publiko, ganun ako sa pribado. Hindi yung kapag lalabas tayo ng bahay, meron tayong nakatabing maskara, isusuot natin na mababait tayo, ang pamilya natin ay maayos, then pag uwi sa tahanan, huhubarin mo yon at lalabas na naman kung sinong halimaw ikaw. Hindi ho yan gawain ng Kristiyano. Hindi ho ito pamamaraan ng Kristiyano. Sa Kristiyano, anuman tayo sa labas, yun tayo sa pribado. Dahil maliwanag ho in the Bible, dapat tayong mga Kristiyano, our hearts ay maayos sa Panginoon. And mula sa ating puso, diyan nagmumula yung ating pamumuhay, yung ating mga salita, yung ating mga gawa. Kaya hindi ho pwede na masanay ho tayo to pretend. Yan ho ay isang nakalulungkot na gawain, and even in the Bible, ang atin hong Panginoon, He rebuked ang kasalanan ng mga Pharisees for being hypocrites. Dahil ang mga Pharisees ho, sabi ng Panginoon, sa panglabas kayo ay mabubuti, magaganda, pero sa inyong kalooban, puno kayo ng mga buto at puno ng karumihan. Parang nicho, ang ganda-ganda ng nicho, yung mga lapida, pero pag binuksan mo ang loob niyan, bangkay, kabulukan ang nasa loob. Yan ang sinasabi ni Jesus, kayong mga matutuwid sa panlabas lamang, ngunit sa inyong kalooban, puno kayo ng pagpapanggap at ng katampalasanan. Beware! Mag-ingat ho tayo sa ganitong buhay. Kaya alam ninyo, isa lamang ang solusyon dito. Dapat ho ang buhay natin maging maayos, maging dalisay. Dahil tandaan ho natin, anything na atin hong itinatago, masama yan. Kaya merong hypocrisy dahil merong wickedness sa kalooban. If there is no wickedness, there is no need for hypocrisy. Dahil lahat ng mabubuting bagay, hindi natin itinatago, inilalabas mo yan. Ang itinatago mo, yung masama. Kaya nga, ang tanging solusyon dyan, hayaan natin ang Diyos. Ipanalangin natin that God will change our hearts. Tunay na maging matuwid ang ating puso. At hayaan natin na yung lalabas sa ating buhay ay isa ding yung katuwiran din, yung mabuting bagay sa harapan ng atin hong Panginoon. At ganun din ho yung envy. Yung envy, yung inggit, lahat ng anumang bagay na pag sinabi nating inggit, of course, ito yung pagnanais mo sa bagay na mayroon ng iba. Hindi sa'yo, ginusto mo. Alam niyo yung ganito hong ugali, hindi ho sa pwede sa isang mananampalataya. Naghahangad ka na maging kagaya ng iba,
nagnanais ka na magkaroon ng bagay na mayroon ng iba. Hindi ho ugali ng Kristiyano yan. Inaalis dapat natin yan. Alam niyo, pag may inggit ka, pag ang kapatid mo pinagpala, magagalit ka. Sasama loob mo. Magdadamdam ka. Habang yung kapatid mo nagdiriwang sa pagpapala ng Diyos, ikaw na naiinggit, nakasimangot ka. Hindi ba't pangit na ugali yun? Turo ng Bible, maging masaya tayo, makigalak tayo sa kanilang mga nagagalak at tumangis tayo sa kanilang mga tumatangis. That's called empathy. Pero pag may inggit ka, wala kang ganun. Dahil ang tanging nais ng mga taong naiinggit ay yung pagbagsak ng taong kinaiinggitan nila. Ang tanging nais nila na mas umibabaw sila sa taong ayaw nila. Again, that is pride. Yan din ho ay nakaugat doon ho sa malis na atin hong pinag-aaralan. Pag ang tao ho ay may inggit, wala siyang kapayapaan, wala siyang kasiyahan. Dahil tandaan ho natin, ito hong kasalanan na ito ay pandaraya pa rin ito ng dyablo sa atin. Supposing, sige mangyari na ikaw ay umibabaw na sa taong kinaiinggitan mo, tunay ka bang magiging masaya? No. Dahil pag masama ang puso mo, nahigitan mo yung kinaiinggitan mo, okay, nasa ibabaw ka na, darating ang panahon, may kaiinggitan ka na naman na iba na kailangan mo na namang ungusan, kailangan mo na namang lampasan, and then hindi na matatapos yan dahil ang problema is not what you don't have, the problem is your heart. At yan ho ay dapat nating pakaingatan. Alisin ho natin ang ganito. Sabi ng Bible, let us not be desirous of vainglory, provoking one another, envying one another. Huwag tayo mag-inggitan sa isa't isa. But rather, maging masaya tayo pag pinagpapala ang iba. Darating ang panahon, pagpapalain ka din ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. At magiging masaya ka din. If someone will rejoice with you as God blesses you. Lastly, yung slander. Yan ho yung sinasabi ni Peter, evil speaking, yung masasamang pagsasalita. This means to backbite, to gossip, to condemn and grumble against another person, to talk about and to tear down another person. So alam ho natin it has something to do sa paninira sa iyong kapwa. Hindi ho ito pwede sa isang Kristiyano. Alisin ho natin ang ganitong gawain. Huwag nawa tayong masumpungan ng Diyos na tayo ay sumasambit ng mga salita na nakasisira sa ating kapwa, lalo sa ating kapatid. Alam niyo ito ho ay pag ginagawa ho natin ito, we want to tear down the person. Gusto mo siyang ibagsak. Gusto mo siyang wasakin. Sirain yung kanyang reputation, yung kanyang character in front of other people. Why would you do that? Bakit mo kailangan sirain ang reputasyon ng iyong kapwa? You do not need that. But again, a malicious person, an envious person, gagawin niya ito. Dahil gaya nga ng nabanggit ko, ang desire niya ay maungusan niya ang iba. Kaya ang isang strategy ng isang taong masama, sisirain niya yung kapwa niya, hahatakin niya ito pababa para siya ang umangat. Hindi kailangan ng Kristiyano yan. Alam niyo sa Kristiyano, ang Diyos ang nagtataas. Hindi tayo. Hayaan mo na ang Diyos will lift you up. Dahil anything more than that is pride. Kung tayo ang magtataas ng ating sarili, kapalaluan ho yan. At the expense,
Itataas mo yung sarili at the expense of the uh, pagbagsak ng iyong kapwa, yan ho ay kasalanan. Alisin ho natin ito. Kaya ho sabi sa verse Ephesians 4:31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from among you with all malice. Aalisin mo yan. At maging mabuti tayo sa isa't isa, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Hindi ho gagawain ito ng Kristiyano. Alam ninyo, tama yung sinasabi ng ating pastor, kung ang bagay na yan hindi mo kayang sabihin sa muka ng taong nais mong pagsabihan, huwag mong ipagsabi sa iba. Again, kung meron mang issue, you talk to that person privately. You don't go on Facebook. You don't post on social media yung mga sama mo ng loob sa iyong kapwa. Dahil ngayon, moderno na ho tayo eh. Siguro nung kapanahunan nila Peter, of course, wala pang technology niyan. Kailangan mong mag-house to house talaga. Okay, pupuntahan mo yung mga tao para mang-chismis ka. Ngayon, iba na ho. Mag-post ka lang sa Facebook. Kahit halimbawa sa mga mag-asawa, pag may pagtatalo, magno-note ka ngayon. Kahit nga minsan emoji lang eh. Alam nyo ba ang mga tao ngayon, even just an emoji na i-post mo, merong meaning yan. Dahil ginagamit ho ng mga tao ang social media to express their emotions. Pag ikaw ay nag-my day o nag-post ka ng quotation or anything, abay, meron hong interpretation ng mga tao dyan. Abay, magtatanong sila. Ngayon, halimbawa, meron kang naging katitisuran sa church, nag-post ka sa social media, malalaman agad ng libo-libong tao, nako, nagkaroon ito ng problema sa church. Nako, siguro may kaaway ito ngayon sa bahay nila. Nako, siguro magkaaway sila ngayong mag-asawa. Alam niyo malalaman ng mga tao yan. At gusto ba natin na ating ilabas yung madumi nating kumot, ihayag natin sa mga tao? At ito pa nakakatawa, sa ating panahon ngayon, pagka naamoy ng mga masasama na may problema, halimbawa sa church, asahan ninyo, pag nag-post kayo ng ganyan, may mag-chat agad sa'yo, Brad, kamusta? Hindi dahil nangangamusta for the good, kundi ang masasama, mangangamusta yan para makibalita at kamukat-mukat niyan, gagatong yan at aayain kanya, halik kayo, dito na tayo sa pag-asa. Dito na tayo sa pag-asa. Wickedness. Kaya alam niyo hindi ho pwede mga kapatid na hayaan natin ito hong slander to remain in us. Huwag nating payagan. Alam niyo si David, ang kamangha-mangha kay David, sa kanyang kaharian, hindi niya pinayagan ang ganitong gawain. On Psalm 101, verse 5, sabi niya, whoso privately slandereth his neighbor, him will I cut off. Him that hath an high look and a proud heart will not I suffer. Yung palihim na nanglilibak sa kapwa, hindi niya papayagan sa kaharian niya. Hindi niya papayagan sa kanyang tahanan. Kaya alam niyo, minsan ako ho ay na-shock when I heard ang mga kataga, sa pamilya lang naman yan, okay lang yan, wag mo lang ilalabas. Church, kahit sa inyong mag-asawa lang, kung kayo ay nanglilibak ng inyong kapwa, kasalanan yan. Dahil dito, hindi public slander ang tinukoy ni David. He was referring to private slander. Yung nasa loob nyo lang, yung nasa core lamang ng family, hindi ibig sabihin na kayo-kayo lang sa pamilya, valid na, tama na manira kayo ng kapwa. And then ngayon, pag nasiwalat yung panglilibak sa loob ng pamilya,
bubugbugin ng isang kapamilya ang magiging scapegoat to save the face of the whole family. Alam niyo, kaysa sisihin natin, tandaan natin, sa Biblia wala hong kasalanan na hindi mabubunyag. Ihahayag ng Diyos lahat ng kasalanan. Kung nahayag man yan, providential yan. At yan ay pagkilos ng Diyos upang matigil ang kasalanan at magsisi ang pamilya sa kasalanang panglilibak sa kapwa. Hindi ho pwede yan. Kaya dapat ang mga tatay, mga magulang, pag halimbawa ang mga anak naririnig nyo ng lilibak ng kapwa, young people, halimbawa, bay anak, ano ba pinagsasasabi mo? Itigil mo yan, kasalanan niya. Hindi yung tayo ay mabilis pagdating sa chismis o tapos, o ano nangyari? Ay ganun ba? Ganyan talaga yan? We are destroying someone. At tayo ba'y masisiyahan sa ganong pag-uugali? Mag-ingat ho tayo. Hindi ho ito gawain ng Kristiyano. At ikahuli, Proverbs 10:18, he that hideth hatred with lying lips, and he that uttereth a slander is a fool. Alam niyo yung ganitong gawain ho, nagmumula yan sa nakatagong galit. Kaya may galit, nakatagong galit sa puso base dito at itinatago niya sa salita na mandaraya, na sinungaling. Of course, hypocrisy, guy, lahat na ho nandito. At siya'y magsasalita ng panglilibak sa kapwa. Sabi ng Bible, hangal ang taong yan. He is a fool. Kaya alam niyo ito hong mga bagay na ito, balikan ko lamang ho yung malice, yung guile, hypocrisies, yung envies, and yung evil speakings. Yan ho ay gawain na dapat nating alisin bilang mga na-born again. Bilang mga tunay na Kristiyano, dapat natin itong alisin. Huwag nawa sana itong masumpungan sa atin. At kung halimbawa man, may ganito tayong mga damdamin o gawain, panahon na atin hong pagsisihan sa Panginoon dahil hindi ho ito marapat sa buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Let us strive to live a life well-pleasing sa atin hong Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Muli po kaming nakapag-aral ng iyong salita. O Diyos, salamat sa buhay na iyong ibinigay sa amin. And Lord, may you help us to live a life that is pleasing sa iyo. Tulungan ninyo na amin pong alisin anumang masamang isip, maling gawa, anumang mga masamang pananalita, pagpapanggap sa amin. But Lord, help us na maging tama ang aming mga puso. Tulungan niyo po kami na maging mabuti ang amin pong kaisipan at ang aming pakikitungo sa aming kapwa sapagkat hindi ho tama na mamuhay kami sa masamang pag-uugali bilang mga Kristiyano. Lord, may you change us. Pagpatawad po ninyo kung sa mga panahon that we become guilty of these sins. May you forgive us and may you change us by your grace. Dalangin ko, Ama, na kayong magpala sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon. Good morning.